Isang araw pa man bago ang paglusob, nagsimula ng maglakbay ang tropa ng 52nd IB patungo sa NPA training camp. Pati nila ang kakaibang panganib na nakaambang sa kanila. Kaya bit-bit nila ang dalangin na makauwi ng ligtas ang buong tropa. Marami kaming dinaanan, nahirap, river crossing ng madilim. Di mo alam kung gaano kalalim pala yung ilog, mga masusukal, mga matitirik na mga bundukin na aming nilalakbay. Habang papalapit sa target, patarik ng patarik ang daan. Kung tutuusin, dehado sila sa kanilang posisyon dahil masyadong mataas ang pwesto ng kampo ng New People's Army. So ang ginawa ko, sabi ko sa tropa ko, no choice tayo. Kailangan nating pasukin yung pinakamataas. So nung pagkakyat ko doon sa pinakamataas, sabi ko ito na siguro yung pinaka-high ground. Hindi ko inaasahan na within 70 meters pala is may paakyat pa doon na dugtong ng bundok. Hindi ko inaasahan na doon na pala yung mismong kampo. Malaking papel din ang ginampanan ng platoon ni na First Lieutenant Bulyo sa nasabing operasyon. Alas 3 pa lang noon sir, naandun na kami ng madaling araw. Approaching kami doon sa may talagang specific na grid coordinate nung kampo ay nakita namin na doon sa may gilid ay may mga wire, may mga landmines. Naisip ko na bago namin ito pasukin, magre-request muna ako ng close air support. Dahil sa medyo madilim pa, dahil moving kami, nagalaw namin yung early warning device nila, yung lata. Nung tumunog, pumutok na sila. Nag-return fire kami. So dahil sa sobrang dami ng pinanggagalingan na ng putok, kailangan namin umatras, lumigay ng distansya para magtawag agad sa higher headquarters para sa air support na maibibigay. Wala pang 30 minutos, dumating ang air support na hiniling ng tropa. Siyang malaking tulong upang ma-clear ang daan at eksaktong matuntun ang kampo ng EVRPC. Kita rin natin yung impact ng baril nila is kuhang-kuha talaga nila yung target natin. Yung ibinigay natin na enemy position. Actually, nung may helicopter na yan na paikot-ikot sa amin, meron kaming putok pa na naririnig. So, possible, re-responsan nila ng baril yung close air support natin nasa taas. In order na ma-neutralize talaga natin yung encampment, naghingi na naman tayo ng indirect fire from the field artillery. Kung saan mo sinabi kung saan pupunta yung kalaban, talagang doon nila pinapatakan. Pagbigay ng artillery fires nila, yun din yung nagbigay ng moral sa tropa, no? Para mas lalong makalapit. Wala nang resistance yung mga indirect fire support at saka yung close air support natin. Pagdating namin sa taas, may mga nagsasalita pa, marami. May nakakita na naman sa amin, nakipagbakbakan na naman. Sabi ko sa tropa ko, volume fire. Pinapatukoy tayo mga katropa! Volume fire! Ang ginawa naman namin at saka yung ibang tropa ko is sinigawan na namin sila na sumuko na sila. Alam namin, marami na tinamaan sa inyo! Kaya sumuko na kayo! Halos kalahating araw o nasa 11 oras ang itinagaw ng operasyon. Tumambad sa tropa ang mga nakahandusay na katawan ng mga rebelde, bagay na nakapanlumo sa kanila. Patawarin niyo po ako, Panginoon. Ginagawa lang po namin ang aming mga tungkulin. Napakalungkot na makita mo yung kapwa mo tao na nandun na, nakatiwasay,
patay na. Masakit sa loob namin. Ang sabi na lang ng tropa, yun man kasi yung pinili nila, sir. Buong tropa ko halos maglamay sa mga patay na andun na sa ground. Agad na isinilid sa cadaver bag ang mga katawan ng nasabing rebelde na agad ding isinakay sa helicopter upang dalhin sa headquarters. 20 mandirigma ng New People's Army ang nasawi sa operasyon. Wala namang naitalang patay sa panig ng militar. Isang misa ang idinaos upang bendisyonan ang mga labi ng mga rebelde bago sila ihatid sa huling hantungan. Higit 30 armas din ang na-recover ng militar kasama ang ilang mga anti-personnel mine. Lumikha ng malaking ingay ang operasyong ito ng Joint Task Force Storm na binansagan pa ngang pinakamalaking military operations ng AFP ngayong taon. Gusto namin ipakita yung importansya ng operasyon na ito na kaya namin silang hanapin. No? The armed forces will look for you, will hunt you, and will go after you. And we will deliver the decisive blow sa mga kampo nyo. Magagaling yung mga piloto natin, well-trained to. We are happy with what they're doing. No? Masaya kami na very accurate sila and very efficient. Kung meron man kaming bomb drop, those are precision munition. Sabihin, kung may target kami to the nearest meter, it will hit that. Para ang tatamaan lang yung talagang legitimate targets, at the same time, ang collateral damage is zero. Kung hindi kami gagamit ng ganun, ng artillery, ng jet, baka ang binibilang nating patay, sundalo na naman. Samantala, nakatakda namang bigyan ng pagkilala ang mga nanguna sa operasyon. 3 sa kanila ang inirekomenda upang gawaran ng Distinguished Conduct Star Medal at 11 sundalo para sa Gold Cross Medal ng Armed Forces. Hindi ako nagiging proud sa nangyari doon eh. Actually, hindi yun yung ibig sabihin na naipakita ko na yung pagkasundalo ko dahil lang sa nangyari sa Dolores. Hindi yan. Kasi nung bata nga ako, sabi ko, is serbisyo para sa mga tao. Yung mga award kasi na yan is given na yan. Bonus, kumbaga. Award talaga natin doon is yung maibalik natin yung tropa natin na buhay. Bilang battalion commander nila, nakita ko yung tapang nila at saka yung dedication nila for service na kahit alam naman natin na delikado yung pupunta nila na anytime pwede silang mamatay doon. But despite of that, proceed sila doon sa mission at ginawa nila yung tungkulin nila. Lubos na ikinagulantang ng buong bayan ng Dolores at ng buong Samar Island ang naganap na engkwentro. Para sa militar, naway magsilbi itong daan upang piliin na lamang ng mga rebelde na sumuko ng maayos sa pamahalaan. Itong 52 years ng insurgency na to, I think walang patutunguhan, no? Is a dead ideology and they're actually terrorists. No? Nobody wants to be called a terrorist. Sa maraming beses naging madugo ang salpukan ng militar at ng NPA dito sa lalawigan ng Eastern Samar para sa isang probinsyang nahahanay sa mga mahihirap na lalawigan sa buong bansa. Ayon sa mga taga rito, hindi magwawakas ang insurasyon hanggat may kakulangan sa pagtugon sa kahirapan. Magandang gabi, Pilipinas!